Purihin ang Panginoon. Sabi ni Apostol Pedro, 4 ng Gawa 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Ang tanong ngayon ito, sino yung tao na yon na sinasabi o sino yung sa kanya lamang? Sino yon? Ang sabi sa 11, ang Yesus nito. So maliwanag kay Yesus lamang matatagpuan ang kaligtasan ng tao. Sa Gawa 5:42, at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo, nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Yan. Araw-araw. Wala silang tigil, sa templo, bahay-bahay. Nang pinangangaral nila sa mga tao, itong si Jesus pala, siya ang Kristo. Ibig sabihin siya ang tagapagligtas. Ano pa? Bukod sa tagapagligtas, ang nakalagay pa sa kasulatan, ang sabi ni Jesus sa Mateo sa Lucas 21, sabi 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. Yan. Pag dumarating ang salot sa iba't ibang dako, ang sabi ng Panginoong Yesus, meron talagang darating na salot. Yung salot, yung problema. Ngayon, pag dumarating tayo sa kalagayan na ganon, anong sabi ng Panginoong Yesus? Ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang panahon na nangangaral siya, lumapit kayo sa akin kayong lahat na iirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ito yung panahon na dumarating yung mga salot sa buhay natin, sari-saring problema. Yan ay mga salot na dumarating sa buhay natin. Pero sabi ng Panginoong Yesus, punta kayo sa akin, lapit kayo sa akin. Maliwanag si Jesus mismo, nag-i-invite siya. Anong ibibigay niya? Gagahan ng iyong mga buhay. Ngayon, sabi mo, gusto mong tumayo, hindi ka makatayo. Yung mga nakatayo nga, ayaw nilang makinig na salita ng Diyos Buti sa'yo, kahit nakahiga ka, at sabihin na nating bedridden, pero nakikinig ka ng salita ng Diyos. Yun ang pinagkahiba ninyo. Biyaya ng Diyos. Ngayon, kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Panginoon, sabi ng Panginoong Jesucristo, dito, sa 1:63, ano pang sabi niya? Ito, basahin natin. Ang Espiritu, ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Yan. Ano daw yung salita ng Panginoong Yesus? Nagbibigay buhay. Ganito yan. Sinabi niya sa Mateo 4:4, ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yan. Pinakikita ng Panginoong Yesus, dalawa ang kalagayan ng tao. Meron siyang physical, meron siyang spiritual. Yung physical, ang sabi ni Jesus, yun yung pagkain araw-araw. Bawa, nagalmusal ka, nagtanghalian ka, nagapunan ka, kailangan mo talaga yan. Kasi pagkain mo yan sa physical. Pero hindi ka lang nabubuhay sa pagkain, kundi ang sabi ng Panginoong Yesus, nabubuhay tayo dapat sa salita ng Diyos araw-araw. Yung salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus sa 1:63, ito yung nagbibigay sa iyo ng buhay.
Yung pagkain, kakain ka lang, tapos idudumi mo. Iinom ka, idudumi mo rin yan, iihi ka. Oh. Pero yung salita ng Panginoon na pinagkikinggan mo, yun ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng spirituality mo. Kapag malakas yung spirituality mo, at the same time, lumalakas din ang iyong pangangatawan. Ngayon, pagdating naman sa pagpapagaling ng Panginoon, iba-iba ang kanyang ginagawa. Maaring instantly gumagaling ang mga tao, pero meron namang matagal bago nila makakamit yung kagalingan. O tignan natin. Merong halimbawa rito sa Biblia na merong kaagad pinagaling. Pero yung isa, matagal bago niya nakamit yung kagalingan. Babasahin ko lang po dito, ano? Kaya tayong mga tao, huwag po tayong mahinip. Lahat ng bagay, alam naman ng Diyos ang ginagawa niya. Tingnan niyo po itong babasahin ko. Sa 4:22. Dito po nakalagay yun eh. Sabi niya, sa 4:22, ang lalaking napagaling ay may gitna pong 40 tahong gulang. Isipin nyo, ang edad niya, may git 40 anyos. At saka lang siya nagkaroon ng kagalingan. Iba-iba yung pamamaraan ng Diyos. Meron naman na antimano, binibigay ng Diyos yung pagalingan, pero naman yung maghintay ka lang. Huwag kang mainip. Kaya tayong mga tao, kaya tayo tinuturuan, binabagi na ng salita ng Diyos upang mas lalo tayong tumibay sa ating pananampalataya sa Kanya. Kasi yung pananampalataya sa Kanya, ito ang mahalaga. Sabihin mo, ganito, ganyan. Ang importante, yung pananampalataya. Lagi ko sinasabi, Nanay Itali, lahat ng mga tao ay namamatay. Pero ang kagandahan, kapag busog ka sa salita ng Diyos, iba yung sitwasyon mo sa paningin ng Diyos. Tignan natin. Nang nangangaral ang Panginoong Jesucristo doon sa 11 ng 1:25. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Ito, babasahin natin. 1:11. Ito, 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. 26. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Yun ang tanong ni Jesus. Yung una, pag namatay kang, sabi ni Jesus, muli kang mabubuhay. Ibig sabihin, lilipat ka lang ng lugar. Mula dito sa mundong kinalalagyan natin, lilipat ka ngayon sa paraiso ng Diyos o spiritual world. Yun ay nasa langit din yon. Ngayon, yung 26 naman, ang sabi niya, yung sumasampalataya sa akin, hindi na mamamatay. Ibig sabihin, kapag dumating ang Panginoong Yesus at sumasampalataya ka sa Kanya, hindi mo na mararanasan yung nasa 25 na mamamatay. Pero, ang gagawin lang ng Panginoong Yesus, yun nga, babaguhin ang yung kalagayan. Babaguhin lang. Yung pangangatawan mo, papalitan. Papalitan ng katawang panlangit. Ganun yun. Kaya sabi niya, hindi na mamamatay yung sumasampalataya sa akin. Kasi darating ang Panginoong Jesucristo. Pero kung dumating ang Panginoong Yesus, abutan ka, napatay ka na, wala namang problema yon. Kasi yung patay na sumasampalataya sa Kanya, at yung dadatnan ninyang buhay na sumasampalataya sa Kanya, pareho lang pagsasamahin yun. Yung patay, kung saan sila dinala sa paraiso ng Diyos, at yung buhay na dinatnan niya, papalitan yung katawan, lahat sila magsama-sama
Sa kung saan si Jesus, ang sabi niya, kung saan ako naroon, duduhon din kayo. O magkakasama ang Panginoong Yesukristo at yung mga namatay at mga dinatnan na buhay. Sabi niya, unang Korinto 15:50. Ito ang ibig kong sabihin mga kapatid, ang sabi ni Pablo. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. Ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. No? Ibig sabihin, meron talagang hindi mamamatay. Ito yung mga dadatnan ng Panginoong Yesukristo sa kanyang muling pagparito sa mundo. Ay, biyaya ng Diyos. Halimbawa, dumating si Jesus, buhay ka pa. Pabiyaya ng Diyos yan. Kasi makikita mo siya ng anong itsura niya. Pero kung sakali, ako, namatay ako, pag dumating siya, makikita ko rin siya. Kanya lang, naranasan ko yung kamatayan. Pero yung iba, nadadatnan niyang may pananampalataya, hindi na sila mamamatay. Papalitan lang, sabi niya. 51. Isang hiwaga sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ay mamamatay. Hindi lahat. Yun ang sinasabi ni Jesus sa 1:11:25-26. Kung mamamatay ka, babagoy ay bubuhayin kitang muli. Sa 26, yung sumasampalataya sa akin, hindi na mamamatay kailanman. Ito yung datnan niya ng buhay. Ngayon, dito sa Lucas, ang sabi dito sa Lucas, meron naman siyang sinabi dito, ayon kay San Lucas 18:8. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. So, ibig sabihin, pagdating ni Jesus dito, meron siyang daratnan tao. Yun yung mga hindi nakaranas ng kamatayan. Kaya sabi niya, may daratnan kayang mga taong may pananampalataya. Ibig sabihin, pananampalataya sa Kanya. Yun ang hanapin ng Panginoong Yesukristo ngayon sa isang tao, kung meron kang pananampalataya sa Kanya o wala. Kaya sila Pedro noon, balikan natin. Ang pinangangaral ni Apostol Pablo ay Pedro sa 5:42. At araw-araw sa templo at sa bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo, nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Pinapakilala nila kung sino si Jesus, siyang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Sino may sabing tagapagligtas? Si Jesus. Tignan natin sa Mateo. Nung panahon na nakahusap ni Jesus Christ sa mga apostol, sila Pedro, ang sabi ay ganito, Mateo 16, this is 15. Tinanong muli sila ni Jesus. Ang tinanong niya sila Pedro, yung apostol. Ngunit para sa inyo, sino ako? Sa 16, sumagot si Simon Pedro, si San Pedro ito. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kita mo, no sagot ni Pedro, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi iniihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama nasa langit. Ang nagpahayag pala na si Jesus ay tagapagligtas, ang Diyos Ama mismo, sa pamamagitan ng bibig ni Apostol Pedro. Sino may sabi? Si Jesus. Pedro,
hindi sinabi sa iyo yan ng sino man tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. Ngayon, tignan pa natin. Yung si Jesus nung nangangaral sa gawa ay sa sulat ni Juan. Yung mga Samaritano, ito. Tignan natin po ang sinabi niya rito. Merong mga nagkausap si Jesus at saka yung Samaritano. Ito. Tignan po natin ano. Mahaba-haba ito, shortcut ko lang ano. Ito, nung sabi niya rito. Ito. Sa 1:4:25, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. O, ano daw yung salitang Mesiyas? Hebreo yon, Kristo. Ibig sabihin, tagapagligtas. Ulitin natin. 4:25 ng 1. Sinabi ng babae, itong babae dito, yung Samaritana. Kaya title nito, si Jesus sa Samaria. Nagpunta sa Samaria, kaya yung babae doon, Samaritana ang tawag sa kanya. Sinabi ng babae, yung Samaritana, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas. O, darating ang tagapagligtas, sabi niya. Ang tinatawag na Kristo. Kaya ang pangalan ni Jesus, Yeso Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. So mga ngaral itong tagapagligtas na iniintay nila. Siyang magpapahayag sa amin. O, ngayon, anong ginawa ng babae? Dito, iwanan natin dito. Punta naman tayo dito sa kabila. Sa 28, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, ali kayo, tignan ninyo, ang tao nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo ko. Isipin mo, yung babaeng ito, Nanay Talia, 5 beses nang nag-asawa. Tuwing mag-asawa siya, namamatay yung mga nagiging asawa niya, pero yun magkakapatid. Una, panganay, namatay, walang anak. Saka gusto magkaanak, yung sumunod na kapatid, namatay. Hanggang sa dumating yung bunso. Ngayon, ang sabi niya kay Kristo, kay Jesus, sandali po, magpapaalam ako sa asawa ko. Sabi ni Jesus, hindi mo naman asawa yan eh. Ang totoo, nakalima ka ng asawa. Yun ang sinasabi ng babae. Lahat ng nangyari sa akin, alam niya. Oh. Ayun, ano pa sabi niya? Kaya't lumabas ang babae at kaya't lumabas ng bayan ang tao at nagpunta kay Jesus. O kasi nagsasalita na siya. Yung babae. Maraming Samaritano sa bayang iyon naniniwala kay Jesus dahil sa patutuho ng babae, yung Samaritana. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Yung babae siya, nakapag-asawa siya ng 5. Kada mamamatay, inaasawa yung kapatid. Saka gusto magkaroon ng anak. O, ngayon, kinwento ni Jesus yun. Yung asawa mo ngayon, hindi mo naman tunay na asawa. Kaya, yung babae, alam niyang lahat, sabi niya. Meron pa siya sinabi. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. O sa 19. O kita mo, no, anong tingin niya kay Jesus? Propeta. Eh kasi nagsasabi siya ng totoo. Yun ang propeta, prophesying, tawag po ron. 40. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya ron. At tumigil nga siya ron sa loob ng 2 araw. O kita mo nanay ha. Hindi nila pinalis si Jesus. Pinuntahan nila. O Jesus, dito ka muna sa amin ha, 2 araw lang. Anong ginawa ni Jesus? Ito na, sa 41. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sino napakinggan nila?
si Jesus. Ibig sabihin, 2 araw siyang nangangaral sa bayan ng Samaritana o Samaria. Kinakausap niya yung mga babae, Samaritana, at mga lalaki, Samaritano, sa lugar ng Samaria. O tuloy tayo. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi sa dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. O kita nyo? Nangaral siya, kaya narinig namin siya. Itong patutuho ng mga tao sa Samaria. Alam na namin siya nga, siya nga, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Nireveal ni Jesus sa kanyang pangangaral sa loob ng 2 araw doon sa Samaria, sa bayan, na siya tagapagligtas. Ito sinabi ng mga tao. Naniniwala kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Tama si Pedro. Yung pahayag ng Diyos kay Pedro, sino si Jesus? Ikaw ang Kristo. Ikaw ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya pinangangaral nila Pedro sa panahon ng Pentecost ay, balikan natin, chapter 2, verse 1. Pag nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Yung Pentecostes, nagse-celebrate ang mga tao sa Jerusalem ng 50th day. Kasi nga, masagana ang ani. Nagdiwang sila. Ang tawag doon ay Pentecostes. Yun ang pagkakataon nila Pedro. Nakapangaral dahil napakaraming tao ng dayuhan doon sa Jerusalem. Ngayon, ilan yung tahong naniwala? Yan tanong, ilan yung naniwala sa pangangaral nila Pedro? Sa 2:41, merong nakalagay ng kagaya nito. Kaya't ang naniwala sa pinangangaral niya, si Pedro, ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Ilang tao yung naniwala kay Pedro? 3,000 tao. Kasi maraming tao, nagse-celebrate kasi sila noon. Maganda ang ani nila. Yun ang pagkakataon na nangaral naman ang mga apostol. Sila Pedro. Yan. Kaya, anong pinangaral nila? Itong si Jesus, siya ang tagapagligtas. Dahil marami naniwala, yung tao na yung naniwala, ang sabi niya ay 47. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw dinadagdag sa kanila ng Panginoon ng mga inililigtas. Yung palang inililigtas pala, yung 3,000 katao, araw-araw, sabi sila'y dinadagdag sa bilang ng mga mananampalataya. Iba ang kalagayan ng isang mananampalataya, iba yung kalagayan ng hindi mananampalataya. Kaya sabi ni Jesus, kahit mamatay ka, muli kitang bubuhayin. Yun ang mga mananampalataya, gaya mo. Bago sinabi mananampalataya ka, Nanay Tali, hindi mo tinatagyan na salita ng Panginoon Kada punta ko rito, hindi mo naman sinabi, ay, huwag ka na pumunta nga rito, istorbo ko lang. Pinatutuloy mo pa rin ako na pinatutuloy. Magbuhat na magkakilala tayo sa hospital, sa mother and child. Doon tayo unang nag-meet Magkasunod tayo ng pila, nung tayo parehong nagpapatingin. Biyaya ng Diyos. Siguro, sadyang pinagtagpo tayo ng Diyos para yung salita niya, may share naman sa'yo.
Kaya hindi mo dapat, tawag dito, hindi mo dapat inahalala ang kalagayan mo. Sabi ko nga sa iyo, ikaw bedridden ka. Yung iba, hindi bedridden pero gusto ba nila kay Jesus? Hindi. Anong gusto nila? Kamunduhan. Oh. Nung misa, napapunta ako sa may sabungan. May nagsama sa akin doon. O, kita mo yung mga tao, nagsasabong sila. Yung mga babae, ang iksi ng short. Parang nagtitinda sila ng bibingka. Oh, ano ba yan, kako? Oo. Yung pinagawa ni Mayor Isko doon sa malapit ng Katayan ng Baboy. Sinama ako ron. Nakita ko. Yung mga babae ron. Nanay tali. Iksi ng... Yung iba, litaw dito pa eh. Oh. O anong ginagawa nila doon? Sige na, palagay mo, nabuhay, nagpapatay araw. Pero, siyempre, pag may pera ka, diba? Ganun lang kasimple yung, tignan mo yung mga subarol na yun. Meron bang Kristo yan? Meron. O, hindi ba sasabog? Yan. Kristo na sabungan. Pero hindi Kristo na tagapagligtas. Ang meron sila, biyaya ng Diyos. Ikaw naman, yan, nakakasagot ka. Ibig sabihin, nasa iyo si Jesus. Kaya yung tanong ni Jesus, naniniwala ka ba? Ano sagot mo, Nanay Tali? Naniniwala ka ba kay Jesus? Dapat, yes, amen. Yung kasi yung nakalagay sa Biblia. Kaya sabi niya, yung sumasampalataya sa akin, hindi na makakaranas ng kamatayan. Halimbawa, biyaya ng Diyos, dumating si Jesus mamaya, dinatnan ka. Yung katawan mong yan magbabago. Hindi ka makalakad. Pero pag dumating si Jesus, makakalakad ka. Ganon yun. Yung katawan mong mahina, babaguhin lahat. Kasi mahina nga. Ganon ang pangako ng Panginoon. Salamat sa Diyos, Nanay Tali. Iba yung lagi mong tatandahan. Iba-ibang kalagayan ng tao. Merong mayaman, merong mahirap. Merong mga sikat, merong hindi sikat. Ang importante, sa harap ng Diyos, sikat tayo. Amen. Magpasikat ka sa mundong ito, anong mapapala mo rito? Panguli, nang nangangaral si Jesus, alam mo itong talatang babasahin ko, ito yung, alam mo ba yung SM? Alam mo yung supermarket na SM? SM Supermarket, SM Shumart. Hindi pa ako nakarating. Ngayon, sikat yun, si Henry C. Pero patay na yung anak niya ngayon ng mga nangangasiwa. Alam niyo po ba, yung anak ng Junior, Henry C. Junior, narinig ko yung testimony nun eh. Ang sabi nung anak niyang si Henry C. Junior, na nangangasiwa sa SM Shumart, Ako pinanganak ako mayaman. Pero ang alam ko, basta wag lang akong manglamang ng aking kapwa. Tama na. Yun ang kanyang patutuo. Pero nung marinig niya yung salita ni Jesus, dito sa Marcos, sabi niya, Marcos, ano ba yun? Ito, sa 8:35, sabi ni Jesus, ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin. At sa magandang balita, magkakamit nito. Kita mo? Sunod, 36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili.
37. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? 38. Kapag ikinaya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakaya rin kayo ng anak ng tao pagpariton niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Yan. Yun ang narinig ni Henry C. Jr. Ano mapapala mo? Sige, mapasayo na lahat ang kayamanan ng buong daigdig. Doon nag-isip si Henry C. Jr. Wala palang kwentang kayamanan, sabi. Sipin mo, pinanganak na mayaman. Pero nung narinig niya ang mensahe ng Panginoong Yesus, wala palang kwenta ang kayamanan, sabi niya. Oh. Bilyonaryo yon. Hindi pinanganak na mahirap. Pero kailan lang nabago kanyang pananaw nang marinig niya ang salita ng Panginoong Yesu Kristo. Yun ang kanyang testimony na narinig ko sa kanya. Kaya sabi rito sa panguli, kapag ikinaya mo ko, ulitin natin, kapag ikinaya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakaya rin kayo ng anak ng tao pagpariton niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Ano yung ikakaya? Yung salita ng Diyos. Halimbawa, tao po, kumakatok ako halimbawa, tao po, tapos may sumagot, ano yon? Ano bang kailangan mo? Mangangaral po sana ako sa inyong bahay. Tapos sasabihin naman, ay, hindi ko na kailangan yan. Yon. Pagdating ni Yesus, yung nagtatakwil sa salita niya, sa pamamagitan ng nangangarap, kagaya ko. Ano sabi ni Yesus? Itatakwil ko rin kayo. Napakasimple lang. Pumatok ka, nag-aaral ka ng Bible study, inayawan ka. Pagdating ng araw, aayawan ka rin ni Jesus. Yun ang sinasabi niya. Mayaman ka, mahirap ka, inayawan niyo ako, aayawin ko kayo. Kasama ang aking mga hangin. Kasi bababa siya kasama ang kanyang mga hangin. Nakasakay siya sa puting kabayo. Ganong uri siyang darating dito sa ating mundo. Kaya ikaw, hindi mo naman ikinaya kaya si Jesus. Bakit? Pinatutuloy mo ako eh. O itong sasabihin ko pa, nung araw, naglalaba ka dyan. Nung dumating ako, uminto ka sa paglalaba. O hindi ba? Ano sabi mo? Halika, tuloy ka na. O pumasok na tayo, nag-Bible study tayo. Meron kang ginagawa pero iniwan mo. May reward sa Diyos yun. Bakit? Hindi mo pinaya ang kanyang salita. Hindi ako ang itinatakwil mo ang salita ng Panginoon. Ako lang nagkataon ng ginagamit ng Panginoon sa buhay mo. Kaya tayo bilang tao, biyaya ng Diyos. Nangga't malakas tayo, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Yung iba, at saka na lang. Alam mo nanay, ito sa highway nung araw, nahalala ko yung Padre de Pamilya. Gusto niya yung kanyang mga anak, kasi dalaginding na yung mga anak niya. Hanggat bata, maturuan sila ng salita ng Diyos. Siyempre, kasama na sila, siya at kanyang asawa. Sa isang pagkakataon, pumunta ako sa kanila, kumakatok ako. Tapos sumagot yung asawa, nasa loob ng bahay. Sabi niya, walang tao. O, kita mo. Sabi niya, walang tao. Bakit sumagot siya? Sabi ko sa kanya, ay meron pong tao. Ikaw, sumasagot ka.
Pero ayaw niya lumapit sa pinto. Nandun siya sa loob ng bahay. Kasi pag lumapit sa pinto, siyempre kailangan buksan niya. Hindi siya lumalapit. Sa isang pagkakataon pa, dumaan ako sa kanila. Nagulat ako. Sabi nung asawang lalaki, Pastor, dito ka muna. Kinuha na ako na sila. Pinaupo ako agad. Nagulat ako. Aba, mukhang mabait na. Kako. Ano bang ano bang meron kako? Kasi alam naman nila, nagsishare lang ako ng Word of God. Doon sa lugar ng Victor Lopez Compound. Ah, Doon, nangyari yon. Doon sa tabi ng kalsada. Sabi niya sa akin, Pastor, meron ako sakit. Ano sakit mo kako? Infection sa tenga. Isipin mo yan. Sinabi ko bang yan ang napala mo? Kasi tinatanggihan yung salita ng Diyos. Hindi ko sinabi sa kanya yun, ha? Hindi ko naman sinabing dahil sa pagtanggi mo, yan, nagkaroon ka na. Hindi ko sinabing gano'n. Sometimes, may mga nangyayari po, Nanay Tali, na dumarating po ang mga ganyang kalagayan. Kagaya nila. O nang walang sakit, binabaliwala nila ang salita ng Panginoon na inaalok sa kanila. Nung may sakit, ura-urada, kumuha na sila, pinaupo na ako sa tabi niya. Yung pala, may infection sa tenga. Yung tenga at saka utak magkalapit lang eh. Kumbaga, konti na lang. Halimbawa, yung microbium man yun na nasa tenga niya, konting talon lang, utak na eh. Hindi ba? Kasi yung utak at saka yung tenga, nandito lang. Kita mo, nangyari. Hindi ko sinasabing pinarusa siya ng Diyos, ha? Kasi yung Diyos hindi naman namamarusa. Kasi mahal tayo ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, tayong mga tao, magbalik loob tayo sa Kanya. Kaya nga may pangangaral. Yan ang papel ng pangangaral. Ipakikilala si Jesus para magbalik loob ang tao. Kaya sabi ni Jesus, ulitin lang natin yung Mateo 11:28. Ang sabi ng Panginoong Yesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y mahamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. 30. Sapagkat madaling-dali ng aking pamatok at magahan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. O, nagpapahirap ba ang Diyos? Hindi. Sabi niya nga, magahan eh. O, ibig ba sabihin, bibigyan ka mabigat na problema ng Diyos? Hindi. Hindi ugali yun. Ang gusto niya, lahat ng buhay ng tao, magahan. Kanya lang, siyempre, hindi lang tayo pare-pareho ang kalagayan. Ang mahalaga, yung salita ng Panginoon na nagbibigay buhay sa iyo. Meron pa akong nakausap na isa. Lalaki. Doon sa may, ano bang tawag dito? Bandaro sa may, ano bang, Trinidad District yun eh. Sabi ko sa lalaki, ilang taong ka nang mayroong stroke? Lalaki. Ilang taong ka nang na-stroke? Sabi niya, 5 taon. Ngayon, bakit ka na-stroke? Alam mo, no, sagot niya, pinarurusahan ako ng Diyos. Siya mismo, sinabi niya. Kaya pala siya na-stroke. 5 taon na, pinarurusahan daw siya ng Diyos. Mali ka dyan, kako. Tandaan mo, hindi namamarusa ang Diyos sa mga buhay. Sa patay, doon siya mamamarusa. Isipin mo, 5 taon ka na na-stroke, hanggang ngayon buhay ka pa. Kung talagang parusahan ka ng Diyos, baka yung unang stroke mo lang, mamamatay ka na eh. Pwedeng gawin ng Diyos yun. Kasi ang Diyos ang may-hari ng buhay ng tao. Pero bakit sabi mo, 5 taon ka na ngayon na may stroke? Ibig sabihin,
patuloy kang inaalagaan ng Diyos. Kaya nagkakamali ka. Ang Diyos hindi malupit. Ang Diyos hindi namamarusa sa mga taong buhay. Ang gusto ng Diyos, yung mga taong buhay, habang nabubuhay sila, Ecclesiastes 12. Anong sabi ng mga ngaral? Abang malakas ka. Ecclesiastes 12:14. Abang malakas ka, alalahanin mo ang Diyos na may likha sa iyo. Ibig sabihin, abang may kaya ka pa, huwag mo namang hintayin yung iba naman Naalala ko sa ospital nung araw, ipagpipray ko po kayo. Ay, hindi ko kailangan yan. Nasa ospital na, hindi na kailangan ng prayer. Oh. Ipagpipray ko po kayo. So, sukat ba naman tanggihan niya? Doon sa isang ospital naman na pinuntahan ko noon, nagsesolusan pa yung 2 pasyente. Sabi ng isa, gusto mo pala magmerienda, ba't hindi na lang dito? Kasi pinamerienda ako ng isa Hindi ko sinabi pa meriendahin ako Nagkataon, inalok ako ng isa. Pastor, magmerienda ka muna. Siyempre naman, pinaunlakan ko. Yung isa naman, gusto mo palang magmerienda, ba't hindi mo sinabi sa akin? Nagseselos pa. Sabi ko, sige, tago mo na yung merienda mo. Sa susunod, papakyawin ko lahat yan. Kita nyo? Walang problema kung may merienda, walang merienda. Ako hindi ko hinangat yan. Ano man. Kasi, ang Diyos naman ang naglalaan para sa amin. Kanya ng Diyos, Purihin ng Panginoon. Kaya, Nanay Tali, tandaan mo. Iba yung nakikinig sa salita ng Diyos na may pananampalataya. Iba yung wala. Ikaw, meron. Kasi, hindi mo pinapaya ang salita ng Panginoon sa iyong tahanan. Mula noon, magkilala tayo hanggang ngayon na kasalukuyan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kaibigan, i-share mo naman ang video ito. Andito po kami sa tahanan ni Nanay Tali. Ayan, sandali. Nanay Tali, ano bang street yan? Nasa San Felipe. San Felipe Street pala itong lugar ni Nanay Tali. Ito po, iangat ko po yung video para makita nyo po si Nanay Tali. Nandito po ako sa tahanan niya. Ayan. Ito po siya. Ayan. Kung gusto nyong magbigay ng anuman tulong, yan, pwede po kayong tumulong sa pamamagitan ko. Kasi ako po yung bumibisita sa kanya. Ayan, si Nanay Tali Aguinaldo. Ano po? Santos po. Santos pala. Santos ako sa asawa ko. Tatay ko, Aguinaldo sa pagkadalaga, Santos naman sa father niya. Ayan, nasa tahanan po kami. Tahanan po ito, bahay ni Nanay Tali. San Felipe Street po pala yan, Yung street nila. Yan, nasa gitna po ng magkabilang kalye. Ito San Felipe. Yung sa kabila po, San Pablo. Oo. Sa kabila, Ayan. Yun ang sabi ni Nanay Tali, Enesis at saka San Pablo. Nakapagitan po sila. Ano po, yung bahay niya, pagitan ng Enesis at saka San Pablo. Ito pong may sabi si Nanay Tali. Ano po? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na tinuro mo sa amin na meron po pala kaming tagapagligtas, ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat po. Binigyan mo kami tagapagligtas sa aming buhay. Si Nanay Tali, nakita niyo po sumasagot, Panginoon Diyos. Nababasa niyo po puso at isip niya. Nawa, kahabagan mo po siya, Panginoon. Ano man po yung kanyang nararanasan ngayon, tunay nga po sa iyo ay walang imposible. In Jesus' name, Amen. I-share niyo po ang
video kong ito, kaibigan. Malay ninyo, maging parahan din ito sa mga iba, lalo na yung mayroong mga dinaranas sa buhay na iba't ibang sitwasyon. Ano? Kasi po, may salita ng Diyos. Salita ng Diyos, Roma 1:16, hindi ko ikinaiya ang salita ng Diyos sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa mga sumasampalataya. Amen? Amen. God is good. All the time. All the time, God is good. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video.